Oy, ano to? Kalahati daw ng sundalo ng Chinese military planong mag-awol. Oy, kapag nakipaggera si Xi Jinping sa US, mga tol. Hindi natin pinatototohanan o pinasisinungalingan ang balitang to, mga tol. Eto'y bibigyan lamang natin ng reaction video. Alright, at tayo'y gagawa ng commentary. Mula kay PHTV, mga kapatid, yan no, kung nakikita ninyo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, mga kapatid, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general ng rason kung bakit hindi nila magawang salakayin ang mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa presensya ng US military sa Pasipiko. Inamin ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yuxiao na kaya hindi nila magawang atakihin ang mga kalaban ng People's Republic of China ay dahil sa Estados Unidos. Sinabi rin ng Chinese general na hindi umano kayang pantayan ng People's Liberation Army ang kakayahan ng US military kahit mas marami pa ang mga aktibong personnel at barko nito kumpara sa US military. Alam niyo yung sinaunang panahon, no? Yung panahon pa ng mga empire, mga tol. Ang China ay sanay na sanay din yan sa labanan. No? Marami ding mga sinakop yan. No? Kaya nga lumaki ng ganyan yung bansa nila, di ba? Ganun kalaki yung nasasakupan ng China, mga tol. Kasi mahilig din talaga silang manakop. Yun yung kapanahunan ng mga imperyo nila dati, di ba? Pero etong mga makabagong teknolohiya na, mga tol, marami silang ganyan, di ba? Nagpapalakas sila ng puwersa, mga tol. Pero lagi silang sabak o kaya praktisado sa mga simulation, sa mga war game. Pinag-aaralan nila kung paano nila atakihin ng isang bansa, mga tol. At kung ano yung rate nila, no, ng pagtatagumpay. Unlike alimbawa rito sa US, kahit noon pa man, panahon ng mga Kastila, mga tol, dito sa Pilipinas, nakikipaglaban na talaga sila gamit na yung mga modernong kagamitan nila at sa hinabahaba ng panahon, lalo pa nilang napagtitibay, napapalakas yung kanilang puwersa. Though maraming usap-usapan at katotohanan din naman na sila'y baon din sa utang, tulad nitong China, di ba? Bagsak din naman ng ekonomiya nila. Yun na lang din siguro ang pumipigil sa bawat isa sa kanila bukod sa bukod sa na iniingatan nga talaga nila na magkaroon ng kaguluhan o digmaan pang daigdig, mga tol, baka isa rin sa mga pumipigil sa kanila kung bakit hindi nila magawang magbanggaan na talaga is yung maapektuhan ng lubos yung kanilang mga bansa, no? Yung kanilang ekonomiya, mga tol. Tuloy natin. Nito kumpara sa US military. Inamin din ng Chinese general na hindi nila mapapantayan ang experience ng US military sa pakikipaglaban at marami din umanong kaalyado ang Estados Unidos tulad ng mga miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization. Isa pa yan. Yan, yung experience sa actual na labanan. Iniulat ito matapos hinimok ng Estados Unidos ang China na itigil na ang nakagawian nitong panggigipit sa ibang mga claimants sa South China Sea na legal na nag-ooperate sa loob ng kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Estados Unidos at European Union Mission sa Pilipinas na sila ay nakikiisa sa paggunita sa ika-7th anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas na kung saan nireject ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na maritime claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng delegasyon ng European Union sa Manila ng landmark na 2016 Arbitral Award
na pumabor sa Pilipinas ay itinuturing nilang isang kapaki-pakinabang na basihan tungkol sa pag-aayos ng mga maritime disputes. Isa pa sa problema ng China mga tol, at alam nila yan, no, internal, alam nila yan, na napakalakas tignan ng kanilang puwersa mga tol, di ba? Pero mga machine lang kasi yan mga tol, hindi naman gagana mag-isa yan eh. Di ba? Nasa kasundaluhan pa rin ang pinaka driver, no, kung paano sila gagalaw. Tulad nga nung sinabi kanina, experience ng Amerika mga tol is sobrang napakalayo, no, kung ikukumpara sa experience nitong mga sundalo ng Incheck mga tol. Kung titignan mo yung mga sundalo ng Incheck, mga bata pa eh, 'di ba? Karamihan mga bata pa. Unlike sa Amerika na talagang mga veterans na yan, mga ganyan, mga veterano na. Marami nang natungtong labanan mga tol, 'di ba? Sanay na sila sa ingay ng mga totoong putukan diyan, 'di ba? Etong China, matindi experience nila pagdating sa practice, sa exercise at saka sa mga shows, 'di ba? Matindi ang ensayo nila doon, sa simulation matindi ensayo nila doon. Kaya pag sa totoong bakbakan mga tol, tignan natin kung sinong tatagal sa kanila. Ikaw tatanungin, no, sa tingin mo, sino tatagal dito sa dalawang 'to? Sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Department of State ng Estados Unidos na si Matthew Miller, hiniling ng Washington sa komunistang bansa na itigil na ang mga ginagawa nitong panggigipit at paggambala sa karapatan ng mga bansa na i-explore ang kani-kanilang exclusive economic zone. Totoo. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi umano ni Miller na muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang July 2020 policy nito tungkol sa maritime claim sa South China Sea. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Estados Unidos ang China na sundin ang international na batas na makikita sa 1982 Law of the Sea Convention at wakasan na ang panggigipit nito sa mga ginagawang freedom of navigation at overflight ng ibang bansa na legal na nag-ooperate sa rehiyon. Ilan talaga problema ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa harap mismo ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Wala tayong nababalitaan pang ganyan, no? Tuloy natin to, tignan natin. Sinabi umano sa report ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ang BRP Antonio Luna ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, lumapit umano ang isang Chinese warship at bigla itong nagpaputok ng warning shot. Okay. Stop muna natin yan mga kapatid. Medyo kasi yung mga ganitong senaryo, yung mga water cannon nababalitaan agad natin yan eh. Pero yung mga ganito nagpaputok ng warning shot mga tol, dapat puputok ang balitang yan sa sa mga mainstream media, GMA, di ba? Nagre-reaction video tayo sa UNTV, sa News 5 everywhere, di ba? Nagre-reaction video tayo. Mga ganyang usapin medyo medyo hindi ko alam kung nangyari talaga, pero alamin ko muna bago natin to bigyan ng reaction video. Anyway mga kapatid, no, ang problema talaga kasi ng China, no, masyado silang agresibo. Though katulad nga ng reaction natin kanina, ang Vietnam, maraming mga nabakuran na yan, maraming mga claim na mga island dyan, marami na sila naipatay yung island dyan. Pero imagine nyo na lang, ito question, bakit nung nagreklamo tayo sa dahig sa Court of Arbitration mga tol, bakit China? Kasi nga, China lang mga tol ang agresibo dyan at China ang naging kalaban natin dyan. 2012 mga tol nagkaroon ng standoff diba dito sa may Scarborough. Nagsialisan yung mga sundalo natin doon. Atras tayo doon at nanatili ang China, hindi sila umalis doon mga tol. Diba? Hindi sila umalis doon at sabi nga nung ibang mga tao, binenta daw ng Aquino etong mga isla sa West Philippine Sea mga tol. And turn out mga kapatid na hanggang ngayon ay nasa atin pa rin naman mga kapatid ang Scarborough at hindi natin siya ipinamimigay sa kahit kanino man at walang nangyaring bilihan at bentahan. No, 'yun ang usap-usapan dati mga tol. Na ngayon ay nalalaman natin
Kaya nagpupunta pa rin doon ang ating mga kinauukulan tulad ng Coast Guard, tulad ng mga iba pang mga barko, Navy. Kasi naman claim pa rin natin ang Scarborough mga tol. Kaya etong nakaraan na may nangyaring tension na naman dito sa Scarborough, yung mga nangingisda, no, kumukuha lang sila ng seashells. Walang karapatan talaga ang China doon mga tol. At yun ang totoong katotohanang nangyayari ngayon. So eto, hindi pa natin to bibigyan muna ng reaction video itong nangyaring warning shot kasi talaga medyo sensitibo na yung mga ganyang bagay mga tol, no? Anyway, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.